gabi. Tahimik ang lahat maliban sa isang pangungusap na paulit-ulit sa isip mo. Isang pangungusap na sinabi niya kanina, simple lang, walang bigat, pero bakit parang may tumutusok sa dibdib mo? Bakit ang simpleng salita ay parang isang angkurang humihila sa iyo, pababa sa kadiliman? Nagsisimula kang magduda, hindi sa kanya, kundi sa sarili mo. Baka tama siya, bulong mo. Baka ako nga ang problema. Ito ang simula ng lason. Ang unti-unting pagwasak ng iyong isipan gamit ang mga salitang nagpapanggap na inosente. Ito ay hindi aksidente. Ito ay disenyo. May mga armas na hindi mo nakikita. Mga sandatang binuo hindi mula sa bakal, kundi sa mga salita. Mga salitang pinili para lansagin ang pundasyon ng iyong pagkatao. Ang tawag dito ay covert verbal abuse. Isang uri ng manipulasyon na napakatalino, napakabihirang mapansin hanggang sa huli na ang lahat. Suriin natin ang 5 sa pinakamabagsik na mga pangungusap na ito. Ang unang sandata, masyado kang sensitibo o kaya overreacting ka lang. Naririnig mo ito kapag nasaktan ka sa isang bagay na ginawa o sinabi niya. Isang lehitimong sakit ng damdamin. Ngunit sa isang iglap, binabaliktad niya ang sitwasyon. Ang sakit na naramdaman mo ay hindi na mahalaga. Ang problema ay ang iyong reaksyon. Ito ang katotohanan. Hindi ka masyadong sensitibo. Tinuturuan ka lang niyang baliwalain ang sarili mong nararamdaman. Itinuturo niya sa iyo na ang iyong emosyon ay isang depekto. Ang layunin, upang sa susunod na saktan ka niya, mananahimik ka na lang dahil natatakot kang tawaging overacting ulit. Isipin mo si Clara, mahal niya ang pagpinta. Isang araw, ipinakita niya ang kanyang obra kay Marco. Ngumisi si Marco at sinabing, maganda sana kung hindi lang mukhang ginawa ng bata. Nalungkot si Clara. Bakit mo sinabi yon? Tanong niya. Ang sagot ni Marco, relax, masyado kang sensitibo. Tinutulungan lang kitang mag-improve. Nakita mo? Ang kritisismo ay naging tulong. Ang sakit na naramdaman ni Clara ay naging pagiging sensitibo. Unti-unti, itinago na ni Clara ang kanyang mga pintura. Ang pangalawang sandata, malapit na kamag-anak ng una. Joke lang yon, di ka na mabiro. Ito ang ginagamit niya kapag ang kanyang biro ay isang personal na atake. Isa pag nasaktan ka, ikaw ang may problema. Ikaw ang walang sense of humor. Ikaw ang sumisira ng kasiyahan. Ito ang katotohanan. Ang tunay na biro ay nagdudulot ng tawanan sa lahat. Ang sandatang ito ay nagdudulot ng tawanan sa isa at sakit sa isa pa. Hindi ito biro. Ito ay panlalait na may kasamang get out of jail free card. Huwag mong hayaang gawin nilang kasalanan ang sakit na idinulot nila. Ang iyong damdamin ay balido. Kahit pa sabihin nilang, biro lang ito. Pangatlong pangungusap, isang masterclass sa pagbaliktad ng sitwasyon. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Binibigkas niya ito kapag sinubukan mong ipahayag ang iyong nararamdaman tungkol sa isang masamang ginawa niya. Kapag tinawag mo ang kanyang pansin, sa isang segundo, hindi na tungkol sa ginawa niya ang usapan. Tungkol na ito sa iyong masamang pagtingin sa kanya. Ikaw na ngayon ang kontrabida.
Ikaw ang nananakit. Napipilitan ka ngayong bawiin ang sinabi mo. Napipilitan kang i-comfort siya. Hindi ganyan. Sasabihin mo. Hindi mo lang ako naintindihan. Ito ang psychological checkmate. Ang iyong lehitimong issue ay ibinasura at ikaw pa ang nagtapos na humihingi ng tawad. Huwag kang magpalinlang. Kapag sinubukan mong talakayin ang isang problema at ang resulta ay pag-comfort mo sa kanya, ikaw ay minamanipula. Ikaapat na sandata, ang pinakamatamis na lason. Ginagawa ko lang to para sa iyo o ang mas kilalang bersyon. Ginagawa ko to dahil mahal kita. Ito ang justifikasyon para sa pagkontrol, para sa pag-isolate sa iyo mula sa mga kaibigan mo, para sa pagdikta sa kung ano ang dapat mong isuot, sabihin o isipin. Ang pagmamahal ay hindi nagkukulong. Ito ay nagpapalaya. Ang pagmamahal ay hindi kumokontrol. Ito ay nagtitiwala. Ang anumang aksyon na nag-aalis ng iyong kalayaan ay hindi pagmamahal, kahit gaano pa ito kagandang pakinggan. Ito ang katotohanan. Ginamit niya ang salitang pag-ibig para gawing katanggap-tanggap ang kanyang pag-abuso. Ginawa niyang hawla ang dapat sanay kanlungan. At ang ikalima, ang huli, at ang pinakamapanira sa lahat. Hindi ko sinabi yan, o ang kapatid nito. Hindi nangyari yan. Ito ang gaslighting sa kanyang pinakadalisay na anyo. Isang direktang pag-atake sa iyong katinuan. Isang pagtatangkang sirain ang iyong tiwala sa sarili mong isip. Pinagdududa ka niya sa iyong memorya. Pinagdududa ka niya sa iyong mga mata at tainga. Unti-unti, nagsisimula kang maniwala na hindi mo na mapagkakatiwalaan ang sarili mong realidad. Ito ang katotohanan. Nangyari yon. Sinabi niya, yon. Ang iyong alaala ay totoo. Ang ginagawa niya ay pagtatanim ng duda para makontrol ka niya ng lubusan. Kapag wala ka ng tiwala sa sarili mong isip, kanino ka tatakbo? Sa kanya. Siya ang magiging tanging pinagmumulan mo ng katotohanan. 5 pangungusap. 5 susi na ginagamit para buksan ang pinto ng iyong isip at magtanim ng lason. Ngayon, nakikita mo na, hindi na sila mga inosenteng salita. Nakikita mo na sila kung ano talaga sila. Mga sandata. Ang pagkilala sa mga sandatang ito ang unang hakbang sa pag-agaw muli ng iyong kapangyarihan. Ang kamalayan ay ang iyong kalasag. Huwag mong hayaang ang kanilang lason ang maging iyong katotohanan. Ang iyong isipan ay isang hardin, hindi isang basurahan. Para sa kanilang mga salita, pakinggan mo ang iyong sarili. Pagtibayin mo ang iyong katotohanan. At sa susunod na marinig mo ang isa sa mga inosenteng pangungusap na ito, malalaman mo na hindi ka nasisiraan ng bait. Kinising ka lang